Ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. At kami po, nina Congresswoman Cardema, ay nandito sa Kongreso. At ang inyong Duterte Youth Party List po, ang kauna-unahan pong magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po pinayagan niya na dalhin ng isang Pilipino, si Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga dayuhan. Ang atin pong ini-invoke dyan ay ang soberanya ng bansa dahil nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas, sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin, ang soberanya ng bansa ay tayo, mga buhay na Pilipino. Kaya nung March 11, nung pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos, isurrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, isinurrender na rin po ang soberanya ng bansa. Kaya dapat po merong managot sa ganyang pangyayari sa ating bansa, or else pwedeng ulit-ulitin po yan. Ang pwede lang pong ikaso sa isang presidente ay ang impeachment complaint. Hindi po siya pwede kasuhan sa Korte Suprema o sa iba't ibang korte. Ito lang po ang mechanism ng ating konstitusyon para kasuhan ng isang presidente. At dyan po, napakaganda ng ating impeachment complaint. Pinagpapaliwanag po ang Pangulong Bongbong Marcos dun po sa ating articles of impeachment, which is culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Bakit po culpable violation of the Constitution? Siya po ay nanumpa sa kanyang unang araw na ipagtatanggol niya at susundin niya ang konstitusyon ng bansa. At syempre itataguyod niya ang soberanya ng bansa sa kanyang ginawa na pag-surrender sa isang Pilipino sa mga dayuhan, isinurrender ang soberanya ng bansa. At sa konstitusyon natin, binibigyan ng due process ang lahat ng Pilipino. Binigyan na nga ng due process actually nung ICC sa Rome Statute, ang isang inaaresto, kailangan isurrender sa local judicial authority muna yung inaaresto. Ginawa ba ng Pilipinas? Siyempre hindi rin. So dun pa lang, hindi nabigyan ng due process si Pangulong Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust. Dahil alam nyo, hindi lang isang Pilipino yung kanyang dinala doon. Yung Pilipinong yon ay naging Pangulo ng Pilipinas at ipinagkatiwalaan yon ng 16 million na Pilipino. At nung naging tumakbo rin si Bongbong Marcos, ipinagkatiwala rin kay Bongbong Marcos na itataguyod niya ang mga Pilipino kasama doon si Rodrigo Duterte. At sa kanyang mga ginawa na pagpapadala sa ibang bansa kay Rodrigo Duterte ay na-betray yung pagtitiwala natin sa kanya, betrayal of public trust. At kung maalala ninyo, yung mismong eroplano, yung private jet, ay chinarter po, binayaran ng Office of the President. Sino bang pinuno ng Office of the President? It is the President himself. So dun po sa mga articles na yun, napakasimple, napakaklaro. Sa tingin po natin, sa tingin ng Duterte Youth Party List, meron pong violation si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito yung katulad nung kay Vice President Sara Duterte na napakaraming nilagay na provision doon at kung ano-anong allegation at violation, lahat na nang pwedeng isingit. Dito po talagang nilagay natin culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Dahil lang po sa isang bagay, isinurrender ng ating presidente ang soberanya ng bansa nung sinurrender niya ang isang buhay ng isang Pilipino. Alam nyo, dito sa ating bansa, lahat nga nang aarestuhin, kahit opisyal ka, kurakot, or anything, minsan nagkaka-hold departure order para hindi makaalis ng Pilipinas, di ba? Tapos yung ibang OFWs na doon nananagot ng kanilang krimen sa ibang bansa, tinatangka natin dalhin pa uwi ng Pilipinas. So kung ganun ang ating policy, na hindi natin pinapalabas ng bansa yung mga nagkakakaso dito, at yung mga Pilipinong nagkakakaso sa ibang bansa, tinatangka nating iuwi dito, bakit itong Pilipinong to? Talagang dinala sa ibang bansa, binayaran pa gamit ang pondo ng bayan yung eroplano para dalhin siya sa ibang bansa. So tayo po at ang milyong-milyong mga Pilipino na naghahanap ng kasagutan dito sa pangyayaring ito, ngayon pong araw na ito ay tinatangka ng Duterte Youth Party List magkaroon po ng kasagutan sa pamamagitan ng pagfa-file ng isang impeachment complaint para ipaliwanag ng Pangulong Bongbong Marcos itong mga nangyaring ito. Ang ating inaantay po ay yung Office of the Secretary General kasi sila po ang magre-receive. Ang sinasabi po kanina, hindi nila i-receive
Kasi wala daw po si Secretary General. Pero nakalagay po sa rules ng House of Representatives sa impeachment proceedings, it is the office of the Secretary General who will receive. Yung opisina ang magre-receive, hindi yung absent na tao, di ba? At kung wala yung Secretary General, nandiyan naman yung mga Deputy Secretary General, ayaw rin nila i-receive. Ang sinasabi nila, yung boss lang nila ang pwedeng mag-receive. Pero naaayon po sa mga rules po dito, yung opisina po nila ay pwede nang i-receive yon. So inaantay po natin dito i-receive. At tayo po sa Duterte Youth Party List ay patuloy na naninindigan, patuloy na lumalaban at patuloy na nagiging tunay na boses ng sambayan ng Pilipino dito po sa Kongreso. Tayo lang po ang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Quadcom hearing. Tayo lang po ang nagbabalik ng death penalty para sa mga rapists. Ang tanong dito, magtagumpay ba yan yung impeachment complaint kay BBM? Kasi kung magtagumpay yan, masisibak na ba si Junior nang dahil sa impeachment case na yan o impeachment complaint na yan? Una pa lang yan. Yung dahilan dyan, dahil doon ka sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at dinala po sa ibang bansa o sa mga puti. Yun nga lang, ito po yung nangyari dyan. Dito kay Cardema, di ba, gusto nilang ihain po yan, hindi po tinanggap ng House of Representatives. Next week pa daw. Next week pa nating malaman. Pero hindi pwedeng hindi tanggapin yan. Siguro, wala po yung magre-receive talaga. Kaya abangan po natin yan. At ang mangyari kasi dito, yung resulta ng halalan. Kung maraming manalo na pabor dito, malamang lulusot yan. Pag lumusot yan sa Senado, naku, kabahan. Yun nga lang ang tanong dito, kung idaan sa pera-pera yan. Kasi kay BP Sara, ang sabi dahil daw sa budget, kaya may pumirma, di natin alam yung totoo dyan. Dito naman kay BBM, walang pera-pera na pinag-usapan dito. Kung talagang lulusot ito, at may susunod pa ba na impeachment complaint? Kasi ito, una pa lang to ha. Maraming issue na binabato kay BBM ngayon. Ito yung una, yung kay dating Pangulong Duterte na pinadala po sa mga puti sa ICC. Ang mangyayari dito, pagkatapos ng halalan, eto na naman ang pagkakaabalahan ng ating mga congressman at senador kung makalusot sa Kongreso. Eto na naman, dito na naman sila maging busy sa impeachment na naman. Eto na naman ang mga katanungan. Sino dapat ang ma-impeach? BP Sara or si BBM? Kay BP Sara kasi, yung issue sa kanya, yung 125 million confidential fund. Confidential fund. Yung dito kay BBM, magkano yung confidential fund? Naku, mukhang malaking halaga yan. Pero naman, ang reklamo naman sa kanya tungkol dito sa pag-aresto kay Duterte. Kaya malamang sa susunod yan, may mga papasok pa yan na impeachment. Kaya malaking halaga ang halalan. Ngayon, yung maging resulta. Kasi andyan yung kampi-kampihan. Andyan yung baka yung iba, magbabalingbing yung mga yan. Kung saan-saan kumakampi. Sana hindi nadadaan sa pera. Kung ano lang po yung nakikitang tama, doon dapat yung kampihan. Sa tingin nyo, ma-impeach kaya o masisibak na kaya si BBM nang dahil sa impeachment complaint na to? Or malulusutan pa rin niya ito? Si BP Sara ba? Ma-impeach din kaya pagkatapos ng eleksyon? Okay, abangan natin yan.